Hello guys! Welcome po sa panibago natin na vlog. Ngayong araw na ito ay magme-maintain tayo ng building, mga tumagas na tubig sa dingding. So kasama natin ngayon yung kasama ko dati nung bata pa, yun. Ang building ay may mga leak, kagaya niyan. Kapag ka hindi masyadong nalagyan ng waterproofing, ganito nangyayari. Ayan o. Umaangat yung pintura dahil sa tubig na tumatagas. So ito, kailangan na naman ulit na bakbakin para pinturahan. Julius, tara, tingnan natin. Yan. Buksan natin ilaw. Yan guys. So, dito tumatagas din yung tubig dito sa area na to. Ayan, dito tumatagas yung tubig dyan eh. So, hindi maiiwasan. Kagaya nito, nag-crack. Pagka naglindol kasi, hindi maiiwasan yung ganyan. Nagkakaroon ng crack. Tapos, Julius, doon sa may baba nito, pumapasok yung tubig sa kisame nila. Maring galing doon yon sa bumabagsak siguro na tubig dito. Di ba pagka mayroong na-stuck na tubig dito, lumulusot naman pa ganun sa ilalim. Kaya nagkakaroon ng itim dun sa may kisame nila sa baba. Ngayon, ang discard natin dito, akitin natin, tingnan natin. Akitin po sa taas. Oo, tingnan natin yung sa taas kung paano yung discarding gagawin. Dito, meron din dito sa area na to. Diyan. Tumagas sa tubig. Yan o, tumatagas dyan. Yan guys, aakyatin namin itong building. Tayo dadaan. Dito ang aakyatan. Dito kami nagkabit ng aircon na motor ng aircon. Yan guys, bali yung pinakita ko sa inyo kanina na pintura na umaangat dahil sa pumapasok na tubig. Dito sa side na to na yun, maaaring hindi talaga napuruhan ng waterproofing or kailangan ng sealant siguro sa area na to para hindi talaga pumasok yung tubig. Nagmumoist kasi. Kaya kailangan dito ma-repair. Then dito naman sa may kabila. Dito yung kabilang side na pumapasok yung tubig. Hindi maiiwasan kapag nagpagawa kayo ng ganito. Lalo na hindi naman naka-overlap yung yero, yung bubong. Diretso na agad sa pader. May mga time talaga na pumapasok talaga yung tubig. Doon sa may kabila, doon sa may isang side, dito nang gagaling yung tubig. Julius! Taas pala nito, nakakalula. Julius! Taas oh. Dito nang gagaling yung tubig malamang. Kaya pumapasok dun sa loob. Yan. So, ha? Walang saribet? Ito pala isa sa problema. Umangat. So, yun. Yung iba doon, tanggal yung bulkasil. Ah, okay. Yan lang po yan. Oo. Pero dito kasi, hindi Pagdating dito, kailangan pa ipakop to. hindi ba ubra na na lagyan natin ng plain sheet doon, doon sa area na yon or mula dito sa taas yon? Po? Plain sheet ba? Yung plain sheet na na parang ganito din siya, may kulay. Opo. Tapos lalagyan siya pababa ng ganun para kung meron man tubig na gumanon, hindi siya tatago sa Pwede ba yon? Lagyan natin. Pwede naman po yun. Kung ito lang naman din, dito lang din ang problema. Dito ba ang problema lang yan? Opo.
kasi O baka hindi nalagyan to ng ano, waterproofing. waterproofing Opo, to. wala pong waterproofing oh. Wrap siya eh. Dapat waterproofing to. Dito ano siguro natin ng waterproofing. Ano Opo. kaya mangyayari nun? Papaalam tayo dito na makapaglagay tayo ng ano? Hindi po, kung makapagpaalam tayo, kahit doon lang makatungtong sa ano na yun oh. Yun nga ang iniisip ko Kung kung waterproofing lang naman po yan, hindi naman po talaga mag-ano ng mga tubo. yun nga iniisip ko kung papayag yan eh. So katabi kasi namin dito yung ano Ultra Mega. Parang ano siya, malaking tindahan katabi namin dito. Tapos sa likuran naman namin, katabi namin yung 578, ito tong malaking building na to. Tapos bandaro naman 167. Ayan. Yan. Ito yung pako to. Pako yan, para na nakapix na yun. Oh, okay. Tapos ito, i-repeat natin. Oo, tama. Pag repeat, lalagyan natin sealant. Sige, bili tayo ng ano, ng gamit dito. Concrete nail. Concrete nail, rivet, tapos sealant, bili tayo. Tapos dito, Julius, meron dito na nirereklamo sila eh, na pumapasok din daw yung, bumabagsak daw yung tubig. So siguro isisilant siguro yun. Wait lang. Katakot yan. Ayan. Yan yung ano na yan, yung inaka... Itong ano po, yung Oo. dito, Yan. yung kulay green. O yan. Sisilant din yata dyan eh. Kailangan natin na medyo marami-raming sealant siguro nito. Ayun mga kabaslan. Bali, ito pala yung mga dahilan kung bakit pumapasok yung tubig. Yung mga nilagay na bulkasil dito. Umangat na, natanggal na. Yan kagaya niyan Pag malakas ang tubig, ang ulan, talagang papasok talaga ang tubig dyan. Kaya anong nangyayari, yung gilid ng bench place ko, minsan may maraming tubig doon sa baba. Na marahil yun ang dahilan na kung bakit yung nangungupahan sa akin na sa may baba, yung massage, ay meron ding pumapasok sa kanilang tubig. Kasi itong umangat, itong nilagay dito, umangat siya. So ito, kagaya nito. Yan yung mga dahilan. Ito kagaya to, tanggal na yung pagkakaribit niya rito. Kaya kailangan itong magawa ng paraan ngayon. Yan guys, pakilala ko sa inyo yung malupit na gagawa dito sa Dito tayo, baka malaglag tayo. Ito si Julius. Naalala mo yun yung bata ka pa na kasama tayo dati. Yung pagka kasama ko to dati pagka may hinahakot kami ng mga scrap. Noong time na bata pa to, nag-i-scrap kami noon. Ayan, siyempre ngayon may pamilya na. Siyempre ang tao tumatanda, lumalaki. Ayan. So may kanya-kanya ng buhay. Bihira lang kami magkita nitong bata na to eh. Ngayon lang ulit. Ayan. Hindi ko akalain na magkakasama kami nito sa dati kasi gala-gala lang to sa amin eh. Kasama ng mga tambay to dati. Ayun guys, hanap tayo rito ng sealant. Ang tawag doon yung parang baril na yung tawag doon sealant, gun sealant ba? Sealant gun. Tapos ay sa sealant gun. Okay. Sealant. Yung pang yero. Di ba yan yun? Ito po yun. Yan ba yun? Wala po kang gun. Yung gun niya. Kulay white to. Wala yung black. Ay, yung gun. Yung gun yan. Ayun po. Ayun. Yan. Opo, ayun. Kaso yung sealant niya, okay na yun. White po yun eh. White yun. Opo. Kailangan natin black. Opo, mas maganda. Ibili na rin tayong concrete nail. Concrete nail at saka pa kailangan? Rivet. Opo, Mga- wala po bang rivet yan doon? Merong riveter pero yung pinaka-rivet niya. Tanong tayo dito. Saan nakalagay ang concrete nail? Concrete nail. Tsaka rivet. Dito. Dito concrete nail.
rivet to. Oo. Concrete mill. Ayan mga kabaslag, kailangan natin ng mga gamit. Ito, rivet, riveter, barena, extension. Kasi medyo mataas, malayo-layo yung distance, kailangan natin ng ganito. So yung gagawin namin, itong wire na to, pagdudugtungin or bibili ng another na socket para i-connect. Pagbitin, pagdugtungin na lang itong dalawang extension wire. Yan guys, bali dito tayo sasaksak, konektado doon. So yung extension wire, ano? Ayan. Ayan, para malapit-lapit. Tinapalan na niya kanina, naglagay na siya ng sealant. Ang ginamit niyang sealant ay kulay itim kasi mas maganda daw yon compare doon sa puti na sealant. Kaya tinrabaho na niya kanina, bumaba lang siya kasi umuulan. Malakas ang ulan kanina rito. Ayan, tingnan natin yung ginawa niya. So mapapansin natin kanina, wala pa yung kulay itim na yan, oh. Wala pa yan, oh. Nilagyan niya ng rivet. After niya malagyan ng rivet, sa kanya sinilant ito. Ayan. Ayan, kulay itim, oh. So may mga rivet yan. Niribitan mo na to, di ba, Julius? Ayan, oh, yung mga pinagribitan, oh. Ayan. Kaya medyo ano na yan. Medyo maganda-gandang laban na to. Medyo pang matagalan na siya. Ayan, oh. So, meron pa rito. Maaari bang pumasok dito yung Julius? Yun, yung tubig. Opo, ulan yan eh. Oo nga, no? Kasi, Kaya dapat mayari. hindi naman diretsong purok ganun. Oo. Ito, ilalagyan ko ng pako. Hmm. Saka yung dalawa. Tapos bukas naman, bibirahin namin ng plain sheet yung gilid nitong ano, building. So tatapalan namin ng plain sheet. Ayan, delikado pag nalaglag yung ating camera dito, ha. Ayan. Ayan yung extension natin mula doon sa pinagsaksakan natin kanina. Then dito. Kinakamay pala yan. Opo. Akala ko diretsong ano lang yan. Para dumikit. Oo. Nakala ko yung kagaya nung sa salamin. Di ba yung salamin, ganyan lang ginagamit eh. Tapos wala nang kamay-kamay yun. Diretsong ano yun. Ito lang. Ito kasi yero to eh. Para siya pumasok siya dun sa loob. So maganda. Mas maganda pala ang kung iisipin ang sealant kaysa sa Vulcasil. Mas matibay siya, Julius. Opo. Paano to eh? Kasi ito kasi matagal to ng mga ilang taon din. Oo. Ilang titipirin. Oo. Yun mga kabaslag, baling ang ginagawa natin ngayon. Hindi maiwasan sa ganitong ano, building, yung mga maintenance na ganito. Kagaya niyan, lagyan natin ng sealant. Kasi ang nilagay dati nila rito Vulcasil. Pero mapapansin natin yung Vulcasil, oh, umangat eh. Umangat siya, oh. Ayan, oh. So papasok yung tubig. Pagpasok ng tubig, pumupunta doon sa kisame. Then ayun, lumabagsak sa gilid itong pinaka pader, pinaka wall niya. Kaya ang nangyayari, nadadama yung kisame. So para hindi mag-crack, kasi ang ilalim nito ano, semento. Di ba ginamit dito hollow blocks ba to? Hollow blocks na nilagyan ng palaman na semento, di ba? Then yan, hollow blocks to, parang pinaka-gutter niya. Para hindi mag-crack, sinagawa, binabarena mo. Binabarena, after mabarena, mga kalahati, mga ulo siguro yung taas, saka papakuan ng concrete mill. So hindi magkakrak yung ating ano. Delikado kasi pag diretso na agad na concrete mill ang ginamit. So kaya ginagamitan muna natin ng
barena. Ang ginamit natin na bala ay barena ng pang-semento. Then after nun, yun, saka na nilalagyan ng sealant. Mapapansin natin, gumamit tayo nito. Ito kasi, bago natin isilan, kinakalkal muna yung mga ganito. Yung mga lumang nakadikit na bulkasin, kinakalkal muna. Kasi para mas maganda yung kapit. Kasi baka mabakbak din, wala rin, useless yung ginawa natin. Kaya, kalkalin muna, then saka yung dikitan ng panibagong silang. Ayan mga kabasla, makikita natin yung etong mga pako na to. Yung gilid niyan, nilalagyan din niya ng silan. Kasi possible din na pumasok dyan sa pinagbutasan ng pako yung tubig once na malakas ang ulan. Ayan mapapansin natin yan. Kaya kailangan din takpan ninyo yan once na nagre-repair kayo ng ganitong mga bubong ninyo. Yan guys, bababa na ako kasi merong deliver ng tables and chairs ngayon. Iwanan ko muna si Julius doon. Kung nagustuhan nyo po ang aking vlog, baka po pwedeng paki-like, share, and comment. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, paki-click naman yung subscribe at saka yung notification bell para updated kayo sa iba pa nating gagawing mga vlog. Salamat.